Sabi nila ang paghihiganti ay isang pagkaing masarap kainin ng malamig. Para sa akin ito ay isang sining. Ang makita ang pagbagsak ng imperyong nagpabagsak sa akin ang pamilyang Kastilo ay hindi lamang isang pangarap. Ito ay isang resibo na pilit kong ipinapamukha sa kanila sa bawat hakbang ng aking tagumpay. Isang pirma sa kontrata ang naging mitya ng kanilang pagguho. Isang pirma na nagbago sa lahat at ang mga taong dating nag-utos sa akin na lumuhod, ngayon ay sila na ang nagmamakaawa sa paanan ko. Hindi ko man lang naisip na darating ang araw na ang mismong basahan na tinapak-tapakan nila ay siya na palang may hawak ng kanilang leeg. Ngunit bago ko nakamit ang kapangyarihang ito, kailangan ko munang lunukin ang lasa ng kapaitang iniwan nila sa akin. Bago ang lahat, kailangan ko munang harapin ang tinig na minsan nang nagpaguho ng aking mundo. Elena, don't make me laugh. Sa tingin mo ba ang isang katulad mo ay may puwang sa loob ng opisina ko? You're nothing but a lowly florist. Umalis ka bago ko pa ipatapon ang mga bulaklak mo sa basurahan. Ang boses ni Doña Mercedes ay punong-puno ng paghamak, isang tunog na nagpabalik sa akin sa madilim na gabing iyon, 12 taon na ang nakalilipas. Nakatayo ako sa gitna ng malawak at marangyang opisina, ang amoy ng mamahaling kape at leather ay humahalo sa lamig ng aircon na tila sumasakal sa aking lalamunan. Hindi ako gumalaw. Ang aking mga kamay ay nanatiling nakatiklop sa harap mahinahon at hindi nag-aalangan. Sa labas ng malalaking bintana tanaw ang skyline ng Makati, ngunit ang focus ko ay nasa matandang babaeng nakaupo sa likod ng malaking mesa ng Nara. Hindi ako sumagot agad. Pinanood ko ang bawat paggalaw ng kanyang mga labi na nanginginig sa galit. Sa labas ng pintuan narinig ko ang nagmamadaling yabag ng mga tauhan. Tila may kumakalat na balita tungkol sa pagdating ko. Ang aking sekretarya ay nakatayo sa likod ko, handang ibigay ang anumang dokumentong kakailanganin ko. Ang oras ay tumatakbo. Mayroon lamang akong 10 minuto bago magsimula ang board meeting ng Castillo Group, ang oras kung kailan ang kanilang buong mundo ay magsisimulang gumuho. Doña Mercedes, hindi ako nandito para maghatid ng mga bulaklak, wika ko sa kalmadong tono, ang bawat salita ay binigkas ko ng may diin at lamig. Nandito ako dahil sa iyong pagkakautang na matagal mo nang kinalimutan. Ang perang ipinambili mo sa iyong bagong mansyon sa Forbes Park, galing iyon sa pondo na dapat sana ay para sa pagpapalawak ng kumpanya. At ang mga kontratang pinirmahan mo noong nakaraang buwan, sila ay null and void na ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Mercedes. Ang kanyang mukha na dati ay maayos ang pagkakamakeup ay unti-unting namumutla. Tumayo siya nang mabilis, halos mabaligtad ang kanyang upuan, ngunit nanatili akong nakatayo sa aking pwesto. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay kontrolado, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kagustuhan na makita ang pagbabayad niya. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magsalita o magdahilan. Ang hot gaslighting at ang mga linyang dati ay ginagamit niya para manipulahin si Rafael ay hindi na uubra sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sigaw niya sabay hampas ng kanyang kamay sa mesa. Tatawagin ko ang security. Ipapabugbog kita sa labas. Inilabas ko ang isang puting sobre mula sa aking bag at marahang inilapag ito sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bawat papel na nasa loob nito ay ang katapusan ng kanyang masayang buhay. Ang ebidensya ng kanyang maling pamamalakad, ang mga resibo ng kanyang mga nakaw na yaman, at higit sa lahat ang dokumentong nagpapatunay na ang pagkatao ko ay hindi basta-basta. Tawagin mo sila, sagot ko, habang unti-unting lumalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ko ay tila pagpukpok ng martilyo sa kabaong ng kanyang dangal. Ngunit siguraduhin mo na kapag dumating sila, mayroon na silang bitbit na warrant of arrest para sa iyo. Dahil sa oras na lumabas ako sa pintong iyon, ang Castillo Group ay wala na sa ilalim ng kontrol mo. At ikaw magiging alaala na lang ng isang matandang babaeng minsan nang naniwala na ang pera ay kayang bilhin ang lahat. Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto. Pumasok ang isa sa mga board members. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at kaba. Sa likod niya ay si Rafael. Ang lalaking akala ko ay nakalimutan ko na ang lalaking naging dahilan ng pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Huminto siya sa paghakbang nang makita niya ako. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng multo.
Elena, bulong niya, ang boses ay puno ng pagkalito at di makapaniwalang emosyon. Tumingin ako sa kanya, hindi na ang Elena na umiiyak at nagmamakaawa, kundi ang Elena na handa nang bawiin ang lahat. Sa likod ni Rafael, nakita ko ang pagdating ng mga auditor na tinawagan ko. Ang oras ay ubos na. Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong ito ako ang may hawak ng alas. Ang susunod na mangyayari ay hindi lamang pagbasak ng isang kumpanya. Ito ay ang pagsisimula ng pagbabayad ng utang ng pamilyang Castillo sa akin at kay Rafael na hanggang ngayon ay hindi pa alam na ang kanyang nakaraan ay nakatayo sa harap niya, handang gumuho ang kanyang mundo sa isang iglap. 12 taon ang lumipas bago ko tuluyang naisampal sa mukha ng mapagkunwaring madrasta ang resibo ng kanyang kasamaan. Dumating din ang araw na ang lalaking nang iwan sa akin para sa sarili niyang kaligtasan ay lumuhod sa aking harapan habang hawak ko ang kontratang magpapabagsak sa kanyang buong kaharian. Ngunit ang pinakamalaking sekreto ay hindi ang perang kinuha ko sa kanila, kundi ang isang lumang susi na nakatago sa aking pitaka, isang susing magbubukas sa katotohanang hindi nila kailanman inasahang malalaman ko. Hinayaan ko silang magsaya sa kanilang rurok bago ko dahan-dahang hinila ang mitya ng kanilang pagguho. Isang malamig na umaga sa Makati ang gumising sa aking ulirat mula sa mga alaala ng kahapon. Bago pa man ako makahakbang papasok sa elevator, narinig ko ang pamilyar at mapang-alipustang boses na nagpatindig sa aking balahibo. Elena, huwag mo nga akong maartehan dyan. Isang hamak na tagadala ka lang ng bulaklak dito, kaya huwag kang umasal na parang pag-aari mo ang gusaling ito. Pirmahan mo na ang resibo at lumayas ka bago ko ipatawag ang security. Si Doña Mercedes Castillo, iyon ang madrasta ng lalaking minsan kong minahal. Ang babaeng nagbabayad sa akin ng dugo, 12 taon, na ang nakalilipas upang iligtas ang kanyang sariling balat, isa. Nakatayo siya sa tapat ko habang hawak ang isang baso ng mainit na kape, ang kanyang mukha ay puno ng panggagalaiti na tila ba ang presensya ko ay isang malaking dumi sa kanyang mamahaling opisina. Wala akong naramdamang takot o panginginig. Sa halip, isang malalim at malamig na katahimikan ang bumalot sa aking buong pagkatao. Alam mo namang para sa kabutihan mo rin, ang pagpapaalis ko sa iyo noon. Pagpapatuloy niya habang dahan-dahang humakbang palapit sa akin, ang kanyang tinig ay biglang nagbago tungo sa isang mapagkunwaring pag-aalala na labis kong ikinasusuka. Huwag kang maging gahaman ngayon, Elena. May sarili ng pamilya at buhay si Rafael. Huwag mo nang guluhin ang mga Castillo. Bago ko pa siya masagot, lumapit ang aking assistant na si Sarah, ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding pag-aalala habang hawak ang kanyang tablet. Ma'am Elena, kailangan na po nating ihatid ang floral arrangements sa main boardroom. Nagsisimula na po ang pirmahan ng merger contract ng Castillo Group sa kumpanya ng mga Navarro. Tumingin ako sa aking mamahaling relo, 5 minuto na lamang. 5 minuto bago opisyal na pirmahan ang merger agreement na maglilipat ng mga natitirang ari-arian ng pamilya Castillo sa kamay ng huwad na reynang ito. Kapag nangyari iyon, tuluyan ng mawawalan ng karapatan ng aking mga anak sina Mateo at Clara sa kanilang tunay na pamana na sadyang ninakaw ng matandang ito isa. Ang oras ay mabilis na tumatakbo at ang bawat segundo ay tila isang mabilis na pag-atake sa aking pandinig. Humingi ako ng paumanhin kay Sarah sa pamamagitan ng isang banayad na tango, habang ang aking mga kamay ay nanatiling kalmado at matatag sa ibabaw ng aking bag. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking terno, binuksan ang isang naka-encrypt na folder at ipinadala ang isang maikling mensahe kay Attorney Victorina. Walang panginginig sa aking mga daliri. Ipinadala ko ang dokumento ng pagbili ko sa lahat ng outstanding debts ng Castillo Group na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Hinarap ko si Doña Mercedes nang may napakalamig na ngiti, ang aking tinig ay nanatiling patag, ngunit may talim na kayang pumutol ng bakal. Ang mga bulaklak na ito ay hindi para sa inyong tagumpay, Doña Mercedes. Sila ay para sa inyong burol. Iniwan ko siyang nakatayo doon habang dahan-dahang nawawalan ng kulay ang kanyang mukha. Mabilis akong humakbang patungo sa boardroom. Ang aking mga takong ay lumilikha ng regular at matatag na tunog sa makintab na sahig ng koridor.
Sa bawat hakbang ko naramdaman ko ang bigat ng 12 taong pang-aapi na unti-unting nagiging lakas. Tinulak ko ang pinto ng boardroom nang walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng mata ay lumingon sa akin kabilang ang mga mata ni Rafael Castillo, ang lalaking may utang sa aking nakaraan isa. Nakita ko ang panulat na hawak ng kanyang kamay, ilang sentimetro na lamang ang layo mula sa papel, kung saan nakalatag ang merger contract. Ngunit hindi niya alam na sa sandaling lumapat ang tinta, hindi ang kasunduan ang magiging epektibo, kundi ang utos ng korte na i-freeze ang lahat ng kanilang account dahil sa utang na ako mismo ang bumili sa pamamagitan ng aking kumpanya. Ngumiti ako ng bahagya habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Naghihintay sa pagsabog ng bombang ako mismo ang nagtanim. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nanginginig na tumunog ang aking personal na telepono na nagpapakita ng isang mensahe. Mula sa isang hindi kilalang numero, may alam si Mateo tungkol sa gabing binuwag ang pamilya niyo. Hanapin mo ang lumang simbahan. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay kasing talim ng isang nakabukas na labaha. Nakatitig si Rafael sa akin ang kanyang mga mata. Ay naghahanap ng anino ng dating Elena. Nakilala niya, ngunit ang tanging nakita niya ay isang babaeng walang emosyon. Isang babaeng binuo ng 10 taon ng pagdurusa at pagbabangon. Ano ang ibig sabihin nito, Elena? Ang boses ni Rafael ay puno ng pagkalito halos pabulong habang ang kanyang kamay ay nanatiling nakalapat sa kontratang hindi niya napirmahan. Bakit mo ginagawa ito? Pwede naman tayong mag-usap ng maayos. Hindi ito ang paraan. Lumingon ako sa kanya ng may mabagal at kalkuladong paggalaw. Maayos na usapan, Rafael. Ang maayos na usapan ba ay ang pagpapatalsik sa akin sa sarili kong bahay habang nagdadalang tao o ang pagpapanggap ninyo na wala akong nangyaring masama? Elena, nakikiusap ako. Sabat ni Doña Mercedes. Ang kanyang boses ay naging matinis puno ng peking pagsusumamo na unti-unti nang nagiging hysteria. Tumingin siya sa mga board members, naghahanap ng kakampi. Tignan ninyo siya. Ninanakawan niya ang sarili ninyong kumpanya. Rafael, protektahan mo ang pangalan ng ating pamilya. Hindi natin hahayaan ang babaeng ito na sirain ang lahat ng ating pinaghirapan. Humarap ako kay Doña Mercedes. Hindi ako sumigaw. Hindi ko kailangang magtaas ng boses para marinig ako. Sa halip, hinaplos ko ang gilid ng table, ang aking mga mata ay nakapako sa kanya. Pinaghirapan, Doña Mercedes, ang lahat ng nakikita mo rito, ang mga chandelier na ito, ang mga mamahaling silya, pati na ang tinta sa kontratang iyan ay binili ng pamilya Castillo gamit ang perang ninakaw ninyo sa mga empleyadong wala namang kamalay-malay. Lahat ng pinaghirapan mo ay nakatayo sa ibabaw ng mga taong tinapakan mo. Binalingan ko si Rafael, ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Huwag mo akong kaawaan, Rafael, at lalong huwag mo akong hingian ng tawad. Ang bawat sentimong utang ng kumpanyang ito ay binili ko na. Mula sa araw na ito, ako na ang may hawak ng inyong kapalaran. At kung gusto ninyong mag-usap, siguraduhin ninyong mayroon kayong mga abogado na kayang depensahan ang mga kasong isasampa ko sa inyo sa susunod na mga oras. Hindi ko na hinintay ang kanilang sagot. Lumabas ako ng boardroom, ang aking mga takong ay lumilikha ng ritmikong tunog sa sahig. Ang bawat hakbang ko ay puno ng determinasyon, ngunit sa loob ko ang mensaheng natanggap ko sa aking telepono ay patuloy na kumakalampag sa aking isipan. Ang lumang simbahan, Mateo. Paglabas ko ng gusali, agad akong sumakay sa aking sasakyan. Ang trapik sa Makati ay tila isang malaking hadlang sa aking pagmamadali, ngunit pilit kong pinanatiling kalmado ang aking paghinga. Ang aking isipan ay lumilipad sa aking anak. Mateo, ang batang laging may tanong tungkol sa kanyang ama, ang batang may hawak ng mga lihim na hindi ko inaasahang malalaman niya. Bakit siya nasa lumang simbahan? Bakit ngayon, nang makarating ako sa Intramuros, ang amoy ng lumang bato at kandila ay sumalubong sa akin? Ang simbahan ay tahimik, halos walang tao sa loob, liban sa anino ng isang bata na nakaupo sa dulong bangko. Si Mateo, hawak niya ang isang lumang litrato ni Rafael noong bata pa ito na nakatago sa isang maliit na kahon na hindi ko alam na pag-aari niya. Nay,
Ang tawag niya sa akin, nang hindi man lang lumingon. Ang kanyang boses ay hindi boses ng isang 10 taong gulang. Ito ay boses ng isang taong nakakita na ng katotohanan. Bakit kailangang magsinungaling sa akin ng napakatagal na panahon? Bakit kailangan nating magtago kung siya ang may kasalanan? Lumapit ako sa kanya, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Hinawakan ko ang kanyang balikat, ngunit dahan-dahan niya itong inilayo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagguho ng mundo na matagal ko nang itinayo para protektahan sila. Mateo, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko, Nay. Putol niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit matatag. Nakita ko ang mga papeles sa opisina ng mga Navarro. Alam ko kung sino ang lalaking iyon, at alam ko na hindi siya ang ama na inaasahan ko. Bago pa man ako makapagsalita, isang itim na van ang huminto sa labas ng simbahan. Ang pintuan ay bumukas, at nakita ko ang mga tauhan ni Doña Mercedes na bumababa. Ang aking puso ay parang gustong tumalon sa aking lalamunan. Hindi sila nandito para mag-usap. Nandito sila para tapusin ang lahat. Hindi ako nagpatalo sa takot. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay naging alerto, parang isang maninila na handang protektahan ang kanyang anak. Sa loob ng lumang simbahan, ang mga anino ay tila sumasayaw, ngunit ang liwanag ng araw na tumatagos sa mga bintana ay sapat para makita ko ang mga lalaking unti-unting pumapasok sa pintuan. 3 sila. Magulo ang kanilang pagkilos, hindi profesional, at amoy na amoy ko ang desperasyon. Inuwat na tatak ng Doña Mercedes, manggautang bayaran na ang tanging alam ay manakot. Mateo, makinig ka sa akin. Bulong ko, ang boses ko ay mahinahon, pero may autoridad na hindi pwedeng suwayin. Pumunta ka sa likod ng altar. May lagusan doon na patungo sa opisina ng kura. Huwag kang lalabas hanggat hindi mo naririnig ang boses ko o ang boses ng abogado natin. Naiintindihan mo ba? Ayaw kitang iwan. Sagot ng anak ko, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Hindi ako magpapatalo, Mateo. Nanay mo ako. Sagot ko habang dahan-dahang hinuhugot ang aking bag. Hindi baril ang nasa loob nito, kundi isang pepper spray at isang maliit na device na konektado sa security team na inupahan ko mula pa kaninang umaga. Alam ko na darating ang araw na ito. Hindi ako tanga para magtiwala sa bait ng isang taong tulad ni Mercedes. Nang makapasok ang 3 sa loob, hindi ako tumakbo. Hinarap ko sila. Tumayo ako sa gitna ng pasilyo ng simbahan. Ang aking terno ay maayos, ang aking buhok ay hindi nagulo, at ang aking mga mata ay nakapako sa kanilang pinuno. Ang ganda ng venue para sa isang kidnapping? No. Wika ko, ang boses ko ay punong-puno ng sarkasmo. Sino ang nagpadala sa inyo? Si Doña Mercedes ba? O ang kanyang mga alipores? Sabihin niyo sa kanya hindi na siya natututo. Tumawa ang lalaking nasa harap, isang uri ng tawa na nakakasuka. Ang dami mong satsat, Miss Elna. Hindi kami nandito para makipag-usap. Ibigay mo na lang ang bata at walang masasaktan. Subukan niyo, Aiknal. Sagot ko. Inilabas ko ang device at pinindot ang button. Sa isang iglap, ang alarma ng buong simbahan ay tumunog ng napakalakas, isang tunog na yumanig sa lumang istruktura. Kasabay nito, ang mga ilaw sa loob ay nagsimulang mag-flicker. Naka-livestream na ito sa pulisya. Ang GPS ng bawat isa sa inyo ay tracking na rin ng mga awtoridad. Kung gusto nyo talagang makulong sa isang lumang simbahan, sige lang. Patunayan nyo ang tapang nyo. Natigilan sila. Ang kanilang pagiging agresibo ay napalitan ng pag-aalinlangan. Hindi nila inaasahan na ang isang babaeng nagbebenta ng bulaklak ay may ganitong klasing paghahanda. Wala siyang hawak na armas, utoy sugurin nyo, sigaw ng isa sa kanila. Habang nagkakagulo sila sa pagpapasya, mabilis kong inilabas ang pepper spray at pinakawala ng lahat ng laman nito sa mukha ng lalaking nasa harap. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw ng sakit sa loob ng simbahan. Ang 2 pang kasama niya ay nag-atubili, natatakot sa ingay ng alarma at sa posibilidad na may mga pulis na sa labas. Sige, lalapit pa kayo. Hamon ko, ang aking boses ay malamig at walang bahid ng takot. Ang susunod na mangyayari ay hindi lang kulong ang kahahantungan nyo. Sisiguraduhin kong magsisisi kayong nakilala nyo ang pamilya Castillo. Sa gitna ng tensyon, isang sasakyan
ang biglang huminto sa harap ng simbahan. Ang pintuan ay bumukas ng malakas at bumaba si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at galit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ako nakatayo ng matapang sa harap ng mga taong gustong kumuha sa aming anak. Elena, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Tumingin ako sa kanya hindi bilang asawang nangangailangan ng tulong, kundi bilang isang babaeng nakakita ng isa pang bahagi ng laro. Ang mga lalaking ito ay hindi lang basta tauhan ni Mercedes. Nakita ko ang isang tattoo sa braso ng isa sa kanila, isang simbolo na pamilyar sa akin. Hindi ito galing sa pamilya Castillo. Ito ay galing sa pamilya Navarro, ang kalaban ni Rafael. Rafael, tawag ko sa kanya habang ang aking mga kamay ay nanatiling handa. Hindi si Mercedes ang nagpadala sa kanila. Ang mga Navarro ang may hawak ng mga taong ito. Natigilan si Rafael. Ang kanyang mukha ay dumaan sa iba't ibang emotion, gulat, galit at unti-unting pagkakaintindi. Ang mga tauhan nang makitang nandyan na si Rafael ay mabilis na umurong at tumakbo palabas, sumakay sa kanilang van at mabilis na humarurot palayo. Naiwan kaming dalawa sa loob ng simbahan, ang hangin ay mabigat at puno ng hindi pa nasasabing mga salita. Ang aking anak ay lumabas mula sa likod ng altar, tumakbo patungo sa akin at yinakap ako ng mahigpit. Tumingin ako kay Rafael. Ang lalaking minsan ay naging mundo ko at ngayon ay isa ng estranghero. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa atin, Rafael. Ang mga Navarro ay nakapasok na sa loob ng inyong imperyo. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan na madamay ang mga anak ko sa inyong maduming politika. Bago pa siya makasagot, inilabas ko ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado. Ihanda ang lahat. Hindi lang demanda ang gagawin natin. Uubusin ko ang lahat ng koneksyon ng mga Navarro sa gobyerno. Simula ngayon wala nang itatago. Tinalikuran ko siya, hinawakan ang kamay ni Mateo at naglakad palabas ng simbahan. Iniiwan si Rafael na nakatayo doon, tila isang rebultong nawala ng direksyon sa gitna ng bagyong siya mismo ang gumawa. Sa loob ng aking sasakyan, hindi ko hinayaang maghari ang takot. Ang bawat pagliko ng manibela ay ginawa ko ng may presisyon, parang isang chess player na naglilipat ng pyesa sa gitna ng matinding labanan. Si Mateo ay nakaupo sa tabi ko, tahimik, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Hindi siya umiiyak. Minana niya ang aking katatagan, isang katangiang hindi ko akalaing kailangan niyang matutunan sa murang edad. Nay, babalik pa ba tayo sa bahay? Tanong niya, ang boses ay pabulong pero malinaw. Hindi na, anak. May mga lugar tayong pupuntahan na mas ligtas. Sagot ko habang sulyap sa rearview mirror. Nakita ko ang sasakyan ni Rafael na sumusunod sa amin. Kahit anong gawin niya, hindi siya titigil hanggat hindi niya kami na ipoprotekta. Ngunit ang proteksyong iyon ang mismong naglalagay sa amin sa panganib. Pagdating namin sa isang safe house, isang apartment na nakapangalan sa aking abogado at walang kinalaman sa pamilya Castillo o Navarro, agad kong tinawagan si Attorney Victorina. Victorina, ilipat ang lahat ng assets ko sa offshore account na pinag-usapan natin. At ihanda ang lahat ng dokumentong magdidiin sa mga Navarro. Hindi lang sila basta mga gangster, sila ay corporate predators. Gusto nilang makuha ang Castillo Group sa pamamagitan ng pagpuksa sa lahat ng posibleng tagapagmana. Mariin kong sabi habang naglalakad sa loob ng kwarto, hindi mapakali pero kontrolado ang bawat kilos. Maya-maya pa narinig ko ang pagpindot ng doorbell. Alam kong si Rafael yon. Hinarap ko ang pinto ng may malamig na mukha. Pagbukas ko, bumungad ang pagod at nag-aalalang mukha ni Rafael. Puno siya ng gasgas at ang kanyang suot ay bahagyang gusot. Elena, kailangan niyo ng proteksyon. Hindi niyo kayang harapin ang mga Navarro ng mag-isa. Ang mga taong iyon, hindi sila tumitigil hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Simula niya sinusubukang humakbang papasok. Hinarang ko siya ng aking braso, ang aking tingin ay matalim. Rafael, ang mga Navarro ay sumusugod dahil sa iyo. Sila ay kaaway mo, hindi sa akin. Kung may gusto man silang kunin, ikaw ang puntirya nila. Kaya kung gusto mong protektahan ang mga anak ko, ang pinakamagandang gawin mo ay lumayo ka sa amin. Hindi kita pwedeng pabayaan. Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng frustration. Hindi mo ba naiintindihan na ginawa ko ang lahat ng ito para maging ligtas kayo? Ang pag-alis ko noon. Ang pag-alis mo noon ay ginawa mo para sa sarili mong kapayapaan, ng isip, hindi para sa amin. Putol ko sa kanya, ang boses ko ay kalmado,
pero may diin na nagpatigil sa kanya. Huwag mong gamiting dahilan ng pagmamahal para takpan ang iyong kawalan ng paninindigan. Ngayon ako na ang may hawak ng sitwasyon. At hinding-hindi ako papayag na ang buhay ng mga anak ko ay maging collateral damage sa inyong walang katapusang gera. Sinara ko ang pinto sa harap niya. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagod. Pagod na akong maging bahagi ng kwento kung saan ang lalaki ang nagliligtas. Oras na para ako ang maging manunulat ng sarili kong tadhana. Lumipas ang ilang oras. Gabi na. Habang naghahanda ako ng hapunan para kay Mateo, nakatanggap ako ng isang notification sa aking tablet. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Binuksan ko ito ng may pag-iingat. Ito ay isang video file. Pinindot ko ang play. Ang screen ay nagpakita ng isang hapagkainan marangya at puno ng mamahaling pagkain. Sa dulo ng mesa nakaupo si Don Emilio Navarro, ang patriarch ng mga Navarro. Nakangiti siya habang umiinom ng alak. Miss Elena de la Cruz. Panimula niya sa video ang kanyang boses ay malumanay pero may banta. Magaling ang iyong mga moves sa board meeting kanina. Napahanga mo ako. Ngunit huwag mong akalain na ang pagbili mo sa mga utang ng mga kastilo ay sapat na para itigil ko ang aking plano. Ibinaba niya ang baso at tumingin ng diretso sa camera. Alam ko kung nasaan ka. Alam ko kung nasaan ang mga bata. At kung gusto mong mabuhay ang mga anak mo para makita ang susunod na araw bukas ng gabi sa iyong opisina. Maghihintay ako. Huwag kang magdadala ng pulis, huwag kang magdadala ng abogado. Tayo lang dalawa. Sa gilid ng screen, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking paghinga. Sa likod ni Don Emilio nakatayo ang isang tao. Isang taong hindi ko inaasahang makikita ko sa kampo ng mga Navarro. Si Attorney Victorina, ang aking pinagkakatiwalaang abogado. Ang aking kamay ay unti-unting nanginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagtataksil. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking sekreto, ang taong nakakaalam ng lahat ng aking kahinaan, ay kabilang pala sa kanila. Ang aking buong plano, ang aking depensa, ay bukas na parang isang bukas na libro sa harap ng aking kaaway. Ang pagtataksil ni Victorina ay parang isang lason na dahan-dahang gumagapang sa aking sistema, ngunit hindi ako pinayagan ng aking pagkatao na manghina. Sa mundong ito, kapag nalaman mong may ahas sa iyong kandungan, hindi ka sumisigaw. Pinapatay mo siya bago ka pa niya matuklaw. Ibinaba ko ang aking tablet. Ang aking mga kamay bagaman medyo nanginig sa unang segundo ng pagkagulat, ay agad na kumalma. Huminga ako ng malalim pilit na ibinabalik ang focus sa aking sentro. Kung alam ni Victorina ang aking mga galaw, ibig sabihin ay lahat ng safe na lugar na inihanda niya ay mga bitag. Kailangan kong mag-isip ng mabilis. Ring. Ang aking telepono ay tumunog. Si Victorina. Elena, nasaan ka? May emergency sa opisina. Kailangan nating ayusin ang mga papeles na inilipat natin sa offshore account bago mag-close ang market. Ang boses niya ay parang tunog ng isang kaibigang nagmamalasakit, ngunit sa aking pandinig ito ay isang mapanirang awit ng isang traidor. On my way, Vic. Sagot ko, ang boses ko ay kontrolado malamig at walang bakas ng pagdududa. Papunta na ako. Handa na ba ang mga dokumento? Yes, lahat ay naka-ready na. Just come straight to the office. Don Emilio is already asking for updates. He's getting impatient. I'll be there in 30 minutes. Sagot ko at ibinaba ang linya. Napangiti ako ng mapait. Ang aking offshore account ay isang malaking kasinungalingan na ako mismo ang nagtanim. Alam kong darating ang araw na hindi ako makakapagtiwala sa kanya ng buo, kaya ang lahat ng totoong pondo ay inilagay ko sa isang private trust na tanging ako at ang aking anak lang ang makaka-access. Ang mga dokumentong hawak niya ay mga peking papeles na idinisenyo ko para iligaw ang sinumang susubok na mag-audit sa aking kumpanya. Kung gusto nila ng palabas, bibigyan ko sila ng isang granding entablado. Lumapit ako kay Mateo na natutulog ng mahimbing sa sofa. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang aking puso ay bumibigat sa takot, ngunit ang aking isipan ay nananatiling matalim. Hinding-hindi kita hahayaang makuha nila, bulong ko. Paglabas ko ng safe house, nakita ko si Rafael na nakasandal sa kanyang sasakyan sa di kalayuan. Hindi siya umalis. Pinanood niya kami buong gabi. Nang makita niya ako, agad siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Elena, hindi ka pwedeng lumabas. Delikado ang mga Navarro. Hindi mo alam ang kaya nilang gawin?
Pagpipilit niya sinusubukang harangan ang aking daan. Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata. Sa sandaling ito, kailangan ko ng distraction. Kailangan ko ng taong magugulo ang atensyon ni Don Emilio habang ginagawa ko ang aking move. Rafael, kung gusto mo talaga akong tulungan, may kailangan akong gawin. Wika ko, ang boses ko ay puno ng isang uri ng pagmamakaawa na alam kong hindi niya matatanggihan. Punta ka sa opisina ng Navarro Group. Gumawa ka ng eksena. Siguraduhin mong naroon ang lahat ng media. Ipa-expose mo ang lahat ng illegal na aktibidad nila na alam mo. Gawin mo silang abala. Bakit, ano ang plano mo? I am going to win this game, Rafael. Pero hindi ko ito magagawa kung nakabuntot ka sa akin, sagot ko. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya ako, tila sinusubukang basahin ang bawat emosyon sa aking mukha. Sa wakas tumango siya. Pagkatapos nito, Elena, usap tayo, totoong usapan. Hindi ako sumagot. Sumakay ako sa aking sasakyan at pinaandar ito. Ang direction ko ay ang opisina kung saan naghihintay ang bitag ni Don Emilio at ang traidor na si Victorina. Habang nagmamaneho, inayos ko ang aking salamin. Ang aking reflection sa salamin ay nagpakita ng isang babaeng handang pumasok sa kuta ng leon, hindi bilang biktima kundi bilang ang mga ngaso. Sa loob ng aking bag may isang maliit na recording device at isang kopya ng totoong testamento ng ama ni Rafael na matagal na nilang hinahanap. Nang makarating ako sa harap ng gusali, sinalubong ako ng mga security guard ni Navarro. Ang pintuan ay bumukas at doon sa gitna ng silid nakaupo si Don Emilio. Habang si Victorina ay nakatayo sa kanyang tabi, may hawak na folder. Miss Elena de la Cruz. Wika ni Don Emilio, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. You're right on time. Ready to surrender everything. Tumingin ako kay Victorina. Ang kanyang mukha ay nakangiti, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang pagkakaalam kong siya ang magiging dahilan ng kanyang sariling pagbagsak. Surrender. Tanong ko, ang boses ko ay puno ng kalmado at mapang-asar na tono. Don Emilio, I think you have it wrong. I didn't come here to surrender. I came here to negotiate the price of your destruction. Ang bawat segundo sa loob ng opisina ni Don Emilio Navarro ay tila isang relo na naghihintay na sumabog. Ang amoy ng mamahaling tabako ay humahalo sa kaba ng hangin. Si Victorina, ang aking pinagkakatiwalaang abogado, ay nakatayo sa tabi ni Don Emilio. Hawak ang folder na inakala niyang naglalaman ng susi sa lahat ng aking yaman. Binibigyan kita ng huling pagkakataon, Elena Kian. Wika ni Don Emilio, ang kanyang boses ay malalim banta na nagpapanginig sa mga pader. Pirmahan mo ang deed of absolute sale para sa lahat ng iyong kumpanya at shares sa Castillo Group. Kapag ginawa mo iyan, hahayaan ko kayong mabuhay ng tahimik ng mga anak mo. Tumingin ako sa kanya, hindi na may pag-aalala kundi may pagkaawa. Tumingin ako kay Victorina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang hinihintay niya ang aking pagsuko. Alam mo, Don Emilio, ang hirap sa inyo. Simula ko, ang aking boses ay malumanay, parang nakikipagkwentuhan lang sa isang kapehan. Akala nyo ang mundo ay umiikot lang sa pera. Akala nyo kung sino ang may pinakamalakas na boses at pinakamaraming tauhan siya ang panalo. You're playing a game that's already over. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Victorina, ang kanyang boses ay may bahid ng kaba. Buksan mo ang folder, Vic, hamon ko. Doon mo makikita ang halaga ng katapatan mo. Dahan-dahang binuksan ni Victorina ang folder. Inasahan niyang makakita ng mga bank transfer records, deeds, at legal contracts. Ngunit nang makita niya ang laman ng kanyang mukha, ay biglang namutla. Ang mga papel sa loob ay hindi mga dokumento ng kayamanan. Ang mga ito ay mga printout ng mga text messages recordings ng aming mga usapan. At ang ebidensya ng kanyang pakikipagsabuatan sa mga Navarro, lahat ng transaksyong ginawa niya sa likod ko. Ito ay hindi siya makapagsalita. Iyan ang resibo ng iyong kataksilan. Sabi ko, ang aking boses ay naging matalas na parang espada. At Don Emilio, habang binabasa niyo ang mga papeles na yan, malamang na nakarating na sa mga news outlets ang lahat ng ebidensya tungkol sa inyong business expansion na ginamitan niyo ng pananakot at pagpatay. Kasabay ng aking mga salita, umalingaw-ngaw sa labas ang ingay ng mga sirena. Hindi lang isa, 12 dosena. Kasabay nito ang biglang pag-ingay ng mga notification sa telepono ni Don Emilio.
Ang balita tungkol sa kanyang pagkaaresto ay lumabas na sa social media salamat sa kaguluhan na ginawa ni Rafael sa kanilang main headquarters. Rafael, bulong ni Don Emilio, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Wisit na lalaking yon, hindi lang si Rafael Don Emilio. Ako't sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Inuna niyo akong maliitin. Inakala niyo na dahil babae ako at dahil nanay ako madali niyo akong madadaan sa takot. Ngunit hindi niyo napagtanto na ang isang babaeng walang nang mawawala ay kayang sunugin ang buong mundo para lang protektahan ang kanyang mga anak. Sumugod ang mga tauhan ni Don Emilio, ngunit sa pintuan, pumasok na ang mga pulis. Ang mga media crew ay sumunod kinukunan ang bawat anggulo ng kahihiyan ng pamilya Navarro. Si Victorina ay sinubukang tumakas sa likurang pinto, ngunit hinarang siya ng aking mga security personnel. Vic, tawag ko sa kanya bago siya tuluyang hilahin palabas. Sana worth it ang perang ibinayad sa iyo, dahil ang presyo ng iyong dangal ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Iniwan ko silang nagkakagulo. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Nakita ko si Rafael na naghihintay sa tapat ng sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa saya nang makita ako. Nagtagumpay ka. Wika niya, ang kanyang boses ay mahina. Tumingin ako sa kanya. Ang laban na ito ay tapos na, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay malalim pa rin. Hindi pa tayo tapos, Rafael. Sagot ko, ang aking tinig ay hindi na puno ng galit kundi ng isang uri ng pagod na matagal ko nang pinipigilan. Bawiin mo ang mga bata. Pagkatapos niyan, pag-uusapan natin kung paano ka babayaran sa lahat ng ginawa mo sa akin. Tumalikod ako, sumakay sa aking sasakyan at iniwan siyang nakatayo doon. Ang kalsada ay mahaba, ngunit sa wakas nararamdaman ko na ang kalayaang matagal ko nang inaasam. Ang init ng kape ay hindi sapat para pawiin ang lamig sa loob ng silid. Matapos ang magdamag na paghabol, pagharap at pagpapatalsik sa mga Navarro, ang tanging gusto ko na lamang ay ang yakapin ng katahimikan. Sa isang maliit ngunit maayos na bahay sa labas ng lungsod, nakita ko ang aking mga anak. Ang kanilang mahimbing na pagtulog ay ang tanging gantimpalang kailangan ko. Nang marinig ko ang mahinang pagpukpok sa pintuan, alam kong siya na iyon. Hindi ako nagulat. Inayos ko ang aking sarili, hinaplos ang aking buhok at hinarap ang pinto. Si Rafael ay nakatayo sa labas, basang-basa ng pawis. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng pag-asa na hindi ko kayang bigyan ngayon. Elena, ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Pwede ba tayong mag-usap? Tumabi ako para papasukin siya. Walang galit sa aking mga kilos, ngunit wala ring init. Ang aking pagtrato sa kanya ay parang isang estrangherong kailangang pakitunguhan ng tama dahil sa mga bata. Rafael, pagod ang mga bata. Wika ko, hindi tumitingin sa kanya. Hindi ito ang oras para sa mga pangako o paliwanag. Hindi ako nandito para mangako. Sagot niya habang naupo sa sofa, ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagod. Nandito ako dahil pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagtanto ko na matagal na tayong tapos. Pero ang mga anak natin, hindi sila tapos. Gusto kong malaman mo na kahit ano ang mangyari, babawi ako. Hindi bilang asawa kundi bilang ama. Tumitig ako sa kanya. Sa bawat salitang binitawan niya, nakikita ko ang pagbabago. Hindi na siya ang mapagmataas na tagapagmana ng Castillo Empire. Siya ay isang lalaking nawalan ng lahat at sinusubukang hanapin ang sarili sa gitna ng pagkawasak. Ang pagbawi, Rafael, ay hindi nasusukat sa mga salita. Sagot ko, ang boses ko ay kalmado, pero may diin. Ang pagbawi ay nasusukat sa kung paano mo tatanggapin ang mga pagkakamali mo nang hindi naghahanap ng dahilan. Kung gusto mong maging ama, simulan mo sa pagrespeto sa buhay na itinayo ko nang wala ka. Nagtagal ang katahimikan. Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila isang babala na ang bawat sandali ay mahalaga. Sa kabilang banda ng lungsod, sa loob ng malamig at madilim na selda ng bilangguan, hindi natutulog si Doña Mercedes. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay nagniningning sa isang kakaibang uri ng talino. Ang kanyang bisita, isang lalaking nakasuot ng itim na suit, ay dahan-dahang inilapag ang isang folder sa ibabaw ng maliit na mesa. Nahanap na namin, Doña Mercedes, bulong ng lalaki.
Binuksan ng matanda ang folder. Ang isang lumang papeles na may tatak ng Pamilya Castillo ay bumungad sa kanya. Ang mga labi niya ay unti-unting bumuo ng isang ngiti na sapat para magpatindig ng balahibo ng sino mang makakakita. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa pangalan ng ama ni Rafael na nakasulat sa dokumento. Ang tunay na laban ay hindi sa pera. Ito ay sa dugo. Hindi ko alam na sa sandaling iyon ang aking tagumpay ay isa lamang unang yugto ng isang mas malalim at mas mapanganib na laro. Hindi nagtagal ang katahimikan. Ang aking pakiramdam na sa wakas ay tapos na ang lahat ay naglaho na parang usok sa isang iglap. 3 araw matapos ang pagkakaaresto sa mga Navarro, isang masamang balita ang bumulabog sa aking maayos na buhay. Habang naghahanda ako ng almusal para sa mga bata, pumasok si Rafael sa loob ng aking bahay. Hindi na siya kumatok. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang makapal na sobre. Elena, may problema tayo. Simula niya ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkabalisa. Hindi natin matutuloy ang paglilipat ng asset sa foundation. May bagong injunction na inilabas ang korte ngayong umaga. Kinuha ko ang sobre mula sa kanyang kamay. Binuksan ko ito ng dahan-dahan. Ang mga dokumento sa loob ay isang kopya ng isang last will and testament ng lolo ni Rafael na inilabas ng kampo ni Doña Mercedes. Nakasaad dito na ang lahat ng ari-arian ng Pamilya Castillo ay hindi maaaring ibenta, ilipat o gamitin ng sinumang tagapagmana hanggat hindi ito umabot sa 3 henerasyon at ang dokumentong ito ay pirmado ng isang notaryo na matagal nang pumanaw. Ito ay ilegal. Sagot ko, ang aking tinig ay nanatiling kalmado kahit ang aking dugo ay kumukulo sa galit. Ang dokumentong ito ay peke. Alam nating dalawa na walang ganitong probisyon sa batas ng ating pamilya. Alam ko ay guwanay. Sagot ni Rafael habang naglalakad pabalik-balik sa loob ng maliit na sala. Pero ginamit ni Mercedes ang bawat connection niya sa mga hukom. Ang injunction na ito ay nagpapatigil sa lahat ng transaksyon. Ibig sabihin, ang foundation na itinatag mo, ang mga pondo para sa mga biktima, lahat iyon ay frozen na ngayon. At higit sa lahat, ang kumpanya, babalik ito sa pamamahala ni Mercedes habang dinidinig ang kasong ito. Napaupo ako sa sofa, hindi dahil sa panghihina kundi para mag-isip ng mas malinaw. Ang matandang iyon ay hindi lang basta nakikipaglaban. Siya ay gumagawa ng paraan para ubusin ang lahat ng aking narating. Sinusubukan niyang gawin tayong desperado. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakapako sa kawalan. Alam niyang ito ang pinakamahalagang proyekto ko. Alam niyang kung mawawala ito, mawawalan din ng proteksyon ang mga biktima ng kanilang kasamaan. Ano ang gagawin natin, Taran? Tanong ni Rafael. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Dati kailangan ko ng tulong, pero ngayon alam ko na ang susunod na hakbang. Hindi natin lalabanan ang injunction sa korte, ang sagot ko. Dahil sa courtrooms may hawak silang mga judge, pero sa labas ng korte may hawak tayong katotohanan. Tumayo ako at kinuha ang aking telepono. Tinawagan ko ang isa sa aking mga contact sa media, isang investigative journalist na matagal ko nang binibigyan ng impormasyon tungkol sa mga maling gawain ng mga korporasyon. Ilabas mo ang lahat, utos ko. Ilabas mo ang lahat ng ebidensya ng corruption ni Mercedes, ang record ng kanyang mga illegal na transaksyon sa mga Navarro, at ang lahat ng pekeng dokumentong ginamit niya para manipulahin ang batas. Kung gusto niya ng laban sa publiko, ibibigay ko sa kanya ang pinakamalaking kahihiyan na matatanggap niya. Elena, delikado ito, babala ni Rafael. Kapag ginawa mo ito, tuluyan na nating susunugin ang tulay. Rafael, sagot ko, ang boses ko ay puno ng determinasyon. Ang tulay na iyon ay matagal na nilang sinunog. Ang tanging paraan para mabuhay ay ang magtayo ng bago sa ibabaw ng abo ng kanilang imperyo. Habang abala kami sa aming mga plano, nakatanggap ako ng isang mensahe sa aking email. Hindi ito galing sa media, hindi rin galing sa aking abogado. Ito ay galing sa isang unknown number. Miss Elena, ang laman ng mensahe. Ang injunction ay panimula lamang. May hawak kaming sikreto tungkol kay Mateo na hindi mo pa alam.
Gusto mo bang malaman kung sino ang tunay na ama ng mga anak mo o handa ka nang mawala ng lahat? Napahinto ako. Ang aking buong sistema ay tila nagyelo, Mateo, ang aking anak, ang aking mundo. Ang mensaheng ito ay hindi lamang banta sa aking kayamanan. Ito ay banta sa lahat ng bagay na aking itinataguyod. Rafael, tawag ko sa kanya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Bakit hindi na lang ito tungkol sa kumpanya? Sagot ko, ang aking boses ay nanginginig sa matinding galit. May bago silang bala. At sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung paano ito sasalagin. Ang mensaheng iyon ay hindi lang basta salita. Ito ay isang laso na dahan-dahang gumagapang sa aking sistema. Sino ang tunay na ama? Ang tanong na ito ay tila isang matalim na kutsilyong humahati sa aking pagkatao. Sa loob ng maraming taon, naniwala kaming lahat na si Rafael ang ama ng aking mga anak. Iyon ang pundasyon ng aking galit, ang aking motibasyon, at ang aking depensa. Kung mawawala ang pundasyong iyon, mawawalan din ng saysay ang lahat ng aking pinaglaban. Hindi ako natulog. Buong gabi nakatingin lang ako sa kisame pinoproseso. Ang bawat detalye ng nakaraang 12 taon. Rafael Castillo, ang lalaking iniwan ako. Ang lalaking bumalik. Elena, hindi ka pa rin nakakatulog. Napabalikwas ako nang marinig ang boses ni Rafael sa pintuan. Nakasandal siya sa hamba, ang kanyang mukha ay bakas ang matinding pag-aalala. Hindi ko man lang napansin na pumasok siya sa kwarto. Umuwi ka na, Rafael. Sagot ko, pilit na pinatatag ang aking boses. Marami pa akong dapat ayusin. Lumapit siya sa akin, hindi alintana ang aking pagtanggi. Elena, nakikita ko sa mga mata mo. May kinatatakutan ka. Sabihin mo sa akin. Kahit na anong mangyari, handa akong harapin ang kahit anong banta. Huwag mo itong pasanin ng mag-isa. Tumingin ako sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, naroon pa rin ang lalaking minsan kong minahal. Ngunit ang pagdududa ay parang damong ligaw na mabilis lumaki. Paano kung tama si Mercedes? Paano kung ang mga anak ko? Paano kung sila ay instrumento lamang ng isa pang laro? Rafael, tawag ko sa kanya, ang aking tinig ay halos pabulong. Sa tingin mo ba sapat na ang pagmamahal para malaman ang katotohanan? O kailangan pa ng ebidensya? Natahimik siya. Tumingin siya sa akin nang may pagtataka. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako sumagot. Tumayo ako at nagbihis. Hindi ko kailangan ng paliwanag mula kay Rafael. Kailangan ko ng ebidensya. Kailangan kong balikan ang nakaraan, ang lumang ospital sa probinsya kung saan ko ipinanganak, ang kambal 12 taon na ang nakalilipas. Dinala ko ang aking sasakyan. Sa gitna ng kadiliman ng madaling araw, ang bawat kilometro ay tila isang paglayo sa aking kasalukuyang buhay. Pagdating ko sa ospital, halos wala na itong pinagkaiba sa isang abandonadong gusali. Ngunit alam ko kung nasaan ang archive. Gamit ang isang lumang susi na itinago ko noon, ang susi sa locker ng aking mga gamit noong ako ay pasyente pa roon, pumasok ako sa loob. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay sumalubong sa akin. Hinanap ko ang aking patient record. Elena de la Cruz. Year 2012. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ang folder. Naroon ang mga ultrasound, ang mga medical reports at ang birth certificate. Ngunit habang binabasa ko ang bawat detalye, may isang bagay na nakapukaw sa aking pansin. Sa medical report may isang note na nakasulat sa gilid, isang handwriting na hindi ko pag-aari. Paternity test requested by D.M. Castillo. Results inconclusive/tampered. Nanlaki ang aking mga mata. Doña Mercedes, siya ang gumawa ng paraan para pagdudahan ang pagkatao ng aking mga anak. At hindi lang iyon, ang huling page ng medical report ay nawawala. May tinanggal sa file. Habang hinihimay ko ang mga dokumento, isang anino ang gumalaw sa labas ng pintuan. Hindi ito basta anino, may nakasunod sa akin. Alam ko nang nandoon ka. Wika ko, ang aking boses ay malakas at puno ng tapang kahit na ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Hindi mo na kailangang magtago. Bumukas ang pinto. Si Victorina, ang aking dating abogado, na akala ko ay nakakulong na. Nakangiti siya, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng pagkamuhi. Ang talino mo, Elena, pero huli ka na.
Ang file na hawak mo ay bahagi lamang ng mas malaking laro. Gusto mong malaman ang totoo. Ang ama ng mga anak mo ay hindi si Rafael, pero hindi rin siya isang estranghero. Ano ang ibig mong sabihin? Sigaw ko. Ang ama ng mga anak mo, sabi niya habang dahan-dahang lumalapit may hawak na isang maliit na device, ay ang taong pinakamalapit kay Rafael. Ang taong pinagkakatiwalaan niya higit sa sinuman. Bago pa man siya makapagsalita ng pangalan, nakarinig ako ng putok ng baril sa labas. Hindi sa amin, galing ito sa parking lot. Si Rafael. Ang aking buong mundo ay gumuho sa isang sandali. Kung ang mga sinasabi ni Victorina ay totoo, hindi lang ang aking kayamanan ang mawawala sa akin, kundi ang mismong pagkakakilanlan ng aking pamilya. At sa gitna ng kaguluhan, ang tanging alam ko lang ay kailangan kong iligtas ang mga anak ko kahit na ang katotohanan ay pilit na pumatay sa akin. Ang putok ng baril ay dumagundong sa loob ng parking lot, isang tunog na nagpatigil sa mundo ko. Hindi ako nagdalawang isip. Tinulak ko si Victorina ng pagkalakas-lakas dahilan upang matumba siya at mabitawan ang hawak na device. Hindi ko na siya inabala, ang aking mga paa ay kusang tumakbo patungo sa direksyon ng tunog. Rafael, sigaw ko, ang boses ko ay puno ng takot na matagal ko nang ibinaon. Nakita ko siyang nakahandusay sa tabi ng kanyang sasakyan, hawak ang kanyang tagiliran na puno ng dugo. Ang mga taong sumubok na bumaril sa kanya ay mabilis na humaharurot palayo gamit ang isang itim na motor. Hindi ko na sila hinabol. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nakahiga sa semento. Elena, pabulong niyang tawag ang kanyang mukha, ay maputla ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa pag-aalala para sa akin. Umalis ka na dito, baka bumalik sila. Tumahimik ka. Sagot ko habang pinipindot ang sugat niya para pigilan ang pagdurugo. Ang aking mga kamay ay puno ng dugo, ang dugong minsang naging bahagi ng aking buhay. Bakit ka nandito? Bakit mo hinayaan ang sarili mong mapahamak? Dahil hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo, sagot niya bago mawalan ng malay. Dinala ko siya sa ospital. Sa loob ng 3 oras habang naghihintay ako sa labas ng operasyon, ang lahat ng sinabi ni Victorina ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutunog sa aking isipan. Ang ama ay ang taong pinakamalapit kay Rafael. Nang lumabas ang doktor, ang tanging sinabi lang niya ay critical si Rafael, ngunit stable. Sa sandaling iyon, hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang pinagkakatiwalaan kong laboratorio na gumagawa ng private DNA testing. Kailangan ko ng test, sabi ko. Ngayon din, walang makakaalam, hindi ang pamilya Castillo, hindi ang pamilya Navarro, tayong dalawa lang. Pagbalik ko sa ospital, nakita ko si Doña Mercedes sa hallway. Hindi siya nagulat na makita ako. Nakangiti siya, isang ngiting mapang-asar at puno ng lason. Nakita mo na ba ang sagot, Elena? Tanong niya habang naglalakad palapit sa akin. Ang hirap sa'yo, masyado kang nagtiwala sa nararamdaman mo. Ang puso ay madaling mabulag. Ngunit ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na mata. Mercedes, kung inaakala mong ang pagdududa sa pagkatao ng mga anak ko ay ikasisira ko, nagkakamali ka. Kung sila ay anak ni Rafael o kung sila ay anak ng sinumang impyernong tinutukoy mo, isa lang ang sigurado, sila ay akin. Sila ay aking dugo. At hinding-hindi ko hahayaan na gamitin mo sila para sa iyong makasariling laro. Ngunit paano kung ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa inaakala mo? Tanong niya, ang boses ay puno ng mapanirang tuwa. Paano kung ang taong pinakamamahal mo ay siya ring taong nagnakaw ng kinabukasan ng iyong mga anak? Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at naglakad palayo. Hindi ko kailangan ng sagot mula sa kanya. Ang kailangan ko ay ang katotohanan na nanggagaling sa aking sariling pagsusuri. Pagpasok ko sa kwarto ni Rafael, nakita ko siyang gising na. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagod. Elena, pasensya na, simula niya. Rafael, may kailangan tayong pag-usapan. Sabi ko, ang aking tinig ay matatag pero may halong sakit. May mga taong nagsasabing ang mga anak ko ay hindi sayo, at ang taong yon ay nagsasabing ang ama ay ang taong pinakamalapit sayo. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Hindi gulat ang nakita ko kundi isang uri ng takot na hindi ko pa nakikita dati.
Sino ang nagsabi niyan? Victorina, at pinapatunayan iyon ni Mercedes. Napatulala si Rafael. Ang kanyang kamay ay nanginginig nang hawakan niya ang aking kamay. Elena, makinig ka. May mga sikretong itinago ang pamilya ko na hindi mo alam. Ang aking kapatid, ang aking pinakamatalik na kaibigan. Lahat sila ay may kinalaman sa mga Navarro. Pero ang mga anak natin ay dugo ko. Paano ka nakakasiguro, tanong ko. Dahil wala nang ibang lalaking humawak sa iyo noon kundi ako, tumingin ako sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito may isang bagay na unti-unting lumilinaw sa aking isipan. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa paghihigante. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng mga kasinungalingan na nagbigkis sa amin sa loob ng 12 taon. Bukas lalabas ang resulta ng DNA test. At sa sandaling iyon matatapos ang laro ni Mercedes o magsisimula ang pinakamalaking trahedya ng aking buhay. Ang resulta ng DNA test ay nakalatag sa mesa, parang isang ordinaryong piraso ng papel na naglalaman ng nakamamatay na katotohanan. Binuksan ko ito nang walang kaba. Ang pangalan ni Rafael Castillo ay nakasulat bilang biological father, Nina Mateo at Clara. Lahat ng pagdududa, lahat ng manipulasyon ni Mercedes, isa lamang palang desperadong taktika para sirain ang aking katinuan. Ngunit ang katotohanang iyon ay hindi nagdulot sa akin ng sobrang saya o lungkot. Nagdulot ito ng katahimikan. 6 na buwan ang lumipas. Ang Mansyong Castillo ay hindi na ang palasyo ng kapangyarihan na dati nitong kinatatayuan. Ito ay naging isang malamig at walang lamang istruktura, isang monumento ng pagmamalaki na gumuho. Si Doña Mercedes ay natagpuan sa isang maliit at mag-isang apartment sa gilid ng lungsod. Walang mga tauhan, walang kayamanan, walang dangal. Ang kanyang tanging kasama ay ang sarili niyang kapaitan, isang hiya na habambuhay na dadalhin. Pinapanding dati niyang pinaglingkuran, ay siya na ring mga taong tumalikod sa kanya sa kanyang pagbagsak. Sa aming tahanan sa Palawan, ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng papalubog na araw. Ang amoy ng asin at ang sariwang hangin ay kaiba sa amoy ng polusyon at gulo sa Maynila. Lumapit sa akin si Rafael. Hindi na siya ang Don na nakilala ko noon. Siya ay payak nakasuot ng simpleng t-shirt at ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa pag-aayos ng aming maliit na bangka. Elena, tawag niya. Tumigil siya sa aking tabi at tumingin sa dagat. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maging ama sa kanila kahit na hindi ako karapat-dapat. Tumingin ako sa kanya. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit ang sakit ay hindi na nanunuot. Hindi ito tungkol sa karapatan, Rafael. Sagot ko ng may malambot, ngunit matatag na tinig. Ang pagiging ama ay hindi isang titulo na ibinibigay. Ito ay isang tungkulin na pinapatunayan araw-araw. Pinatawad na kita hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko ng bitawan ng galit para mabuhay ng malaya. Ang patawad ko ay hindi para sa iyo, ito ay para sa sarili kong kapayapaan. May pagkakataon pa ba tayo? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng pag-asa. Ang bukas ay hindi pa nakasulat. Sagot ko habang hinahawakan ang kamay ng aking mga anak na tumatakbo patungo sa amin. Ngunit sa ngayon masaya na ako sa kung nasaan tayo. Ang buhay ay hindi karera para makuha ang lahat. Ito ay isang paglalakbay para malaman kung ano ang sapat. Napanood ko ang aking mga anak na tumatawa, ang kanilang mga boses ay mas malinaw kaysa sa anumang musika. Natutunan ko na ang tunay na imperyo ay hindi ang mga titulo o kayamanan na may iwan mo. Ang tunay na pamana ay ang pagmamahal na ibinigay mo, ang proteksyon na ipinadama mo, at ang kapayapaang pinili mong itayo kahit sa gitna ng unos. Minsan ang pinakamalaking pagkakamali ng isang babae ay ang isiping ang lalaki ang kanyang mundo. Ngunit na-realize ko, ang mundo ko ay ako, ang aking lakas, ang aking kakayahang bumangon, at ang aking mga anak. Si Rafael ay bahagi na lamang ng nakaraan, at kung magiging bahagi man siya ng hinaharap ito, ay sa paraang hindi na ako nakatali sa kanya. Humarap ako sa dagat, huminga ng malalim at naramdaman ang kalayaang matagal ko nang hinahanap. Wala na ang takot. Wala na ang puot. Ang natira na lamang ay ang pag-asa para sa isang bukas na ako mismo ang magdidikta.
Ang aking kwento ay hindi natatapos sa isang maligayang wakas na gaya sa mga pelikula. Natatapos ito sa isang bagong simula na ako si Elena ay sapat na.